magkakasama-sama sa isang makulay na pagsalubong sa 2025. So, alam niyo po ba kung ano yung verse ng ating goal this year? So, ito ay Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Yan. So, tayo tinawag upang magtulungan na maibahagi ang mabuting balita sa lahat ng dako ng mundo. Kaya sa simula ng ating taon, tayo nagsiselebrate ng ating rap na tayo nagpapasalamat muna sa lahat ng biyaya ng 2024. At syempre, magpupuri tayo sa Diyos at sama-sama para samahan niya tayo sa ating layunin ngayong 2025. Alam naman natin na hindi tayo pinapabayaan ng ating Panginoon, kaya ngayon ay salubungin natin siya ng pinakamasayang papuri at pinakamasayang pasalamat. At of course, meron po tayong kapatid na talaga namang pinagpala ng bagong nagdagdag na taon sa kanyang buhay. At happy birthday po kay Brother Eugene. Sakto-sakto sa lahat. At dahil ikaw ay may birthday, pinili ko si Brother Eugene na pangunahan tayo sa ating pananalangin. Hinihiling ko po ang lahat ng tumayo para sa ating pag-umpisa. Kasi ito mga kapatid sapagkat ngayon lang ako yung celebrate ng birthday ko na napakarami. Kayo lahat ng nanalangin, hallelujah, muli ikaw Diyos. Kaya Diyos, muli kami ay nagpupuri, nagpapasalamat Panginoon, hallelujah, sa araw na ito. Salamat Panginoon, hallelujah. At minsan pa ay kami po ay iyong idinako sa iyong panambahan upang kami ay magsama-samang magpuri at magsama-samang magpasalamat, O Diyos, hallelujah. Salamat Panginoon sa pag-iingat at kami nga po ay narito. Salamat O Diyos sa kalakasan, salamat O Diyos sa buhay at kalakasang espiritual Panginoon na patuloy mo pong ibinibigay sa bawat isa sa amin. Nagpapasalamat kami Panginoon, hallelujah. At patuloy namin dalangin Panginoon na kami ay patuloy na magpuri sa iyo sa umagang ito. Patuloy ka namin pasalamatan O Diyos sa lahat ng iyong biyaya. Patuloy ka namin purihin O Diyos, hallelujah, sa aming pagsisimula ng aming pong rap ngayong araw na ito O Diyos. Muli ay gamitin mo ang aming mga musicians, gamitin mo ang aming mga song leaders, lahat kami Panginoon, gamitin mo ang aming mga pisikal na katawan upang kami po ay patuloy na makapagpuri sa iyo. Alisin mo Panginoon ang anumang reservasyon O Diyos. Muli, maraming salamat at patuloy mo pong pagpalain ang iba pang bahagi ng aming gawain sa araw na ito O Diyos. Maraming salamat Panginoon at sa lahat ng kapulihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Lord, Lord, in Jesus, we worship you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. We welcome you in this place, Lord God. Hallelujah. Have your way, Lord, this morning. So sa wagang ito mga kapatid, tayo po'y magbabalik ng ating papuri, pasasalamat sa ating Diyos sa nagdaang taon at sa panibagong taon na ating pagbabakahan. Ano ba tama ba yung word ko? Pakikibaka. So sa taong 2025, alam natin na kasama natin ang Panginoon. Amen? So sa umaga nito, samahan niyo po kami sa pagpupuri sa ating Panginoon. Huwag po natin tinang ating mga katabi. Let's focus our hearts and our minds sa pagpupuri sa ating Panginoon, sa pagbalik ng pasasalamat sa buhay, sa kalakasan, sa mga pagpapala, sa mga tagumpay. Amen? Sa mga karamdaman na pinagaling ng Panginoon. Amen? Sa mga problema na sinusunan ng Panginoon. Amen? Hallelujah, Lord Jesus. Praise the name of the Lord, Lord God. Diyos na hari, aking ibaya, kapagkayaman ang awit, ay magkasalamat sa iyo. Ginawa ang kapangyarihan mong gawa. Sa limang lahi, sa limang mga lahi, katapilaan ko'y makikita. Nakakahangakong pagkilos, aming tigas ang Diyos. Ginawa ang kapangyarihan mong gawa. Tuwing ka
dakilan ng Diyos na hari. Aming ihahayag. Magpakailan ang maawi ay magpasalamat sa iyo. Ginawa, makapangyarihan mong gawa. Sa limang mga langit, kadakilaan mo'y makikita. Nakahanap mong magkilos. Aming itaas na Panginoon. Ginawa, makapangyarihan mong gawa. Purihin ka, sa iyo ay sasamba. Walang magkapag-ibon, karanasan. Ikaw ang tanging dakilang Diyos. Sa lahat ay hinahayag. Sa kamatayan at kadakilaan mo, Jesus. Isa pa isa. At purihin ka, sa iyo ay sasamba. Walang magkapag-ibon, karanasan. Ikaw ang tanging dakilang Diyos. Sa lahat ay hinahayag. Sa kamatayan at kadakilaan mo, Jesus. Sama-sama po isa. At purihin ka, sa iyo ay sasamba. Walang magkapag-ibon, karanasan. Ikaw ang tanging dakilang Diyos. Sa lahat ay hinahayag. Sa kamatayan at kadakilaan mo, Jesus. Sa mundong inalalawa, buhay mo ngayon, may katiyakan. Huwag kang alinlangan, tumawag sa Kanya. Siya ang kasagutan, mapakailanman. Kung saya-saya ng buhay kapag kasama ka, may ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi magpapalo. Wala katulad mo, oh Jesus. Lord Jesus, isa ba? Ikaw ang mahalaga sa buhay ko ito. Walang pangangamba. Walang pangangamba. Ikaw ang pag-asa. Walang nagagawa. Walang nagagawa. Lord Jesus, May nakagalakan na di mababayaran. Kahit ano ka man. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ko. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi magbabago. Manakatulad ko, oh Jesus. isa pa saya. May saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko,
Kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda. Kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda. Kay saya-saya, kapag kasama ka. Kay ganda-ganda, kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi mapabago. Wala katulad mo, Holy School. Ano ba sa ito? Sinabi mga kamay sa Panginoon? Glory! Sa mga kamay, at ito ay ikaw ay Hey, Jesus! Jesus, aking Diyos. Hallelujah. Sumayaw! Sumayaw, uminta, sa awitin may dala. Noel may kalimutan, pagkat siya'y may kasagutan. Dahil lahat ay mawagin! At tayo lahat ay umawi sa tutuloy kakalangin. Ang Diyos naman ay papurihan, papurihan, banal niyang pangalan. Minsan pa itaas yung kamay! Lahat mga kamay, at ito ay ikaw ay Jesus, aking Diyos. Haring tunay, sumayaw, uminda, sa awitin may dala. Noel may kalimutan, pagkat siya'y may kasagutan. Tayo lahat ay umawi sa tutuling panalangin. Ang Diyos naman ay papurihan, papurihan, banal niyang pangalan. Tayo lahat ay umawi sa tutuling panalangin. Ang Diyos naman ay papurihan, papurihan, banal niyang pangalan. Ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay tapat. Minsan pa! Ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay tapat, Ang Diyos ay tapat! ay tapat, ang Diyos ay tapat. Hindi nagbabago, hindi nagtatangi, mundo man ay lumipas, salita niya ay wagas. Hindi nagbabago, hindi nagtatangi, mundo man ay lumipas, salita niya
Praise the Lord. Hallelujah. Sabat lahat. Higit pa ang Panginoon. Amen? Glory to Jesus. Sabihin natin sa Panginoon. Nandang ka sa kawalan ng kapala ko'y kabilaan. Di nagtatapos sa panganin. Pagkakain niyan ka palagi. Di matiisikan sa pagsubok ang kasama mo. Yaman ko, di magpipigil sa pag-awin. Baga't ikaw ay mabuti, baga't ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi nagtutulak sa kanya. Aking ikaw, pinayang ang sandal, nakakawag sa kanya. Aking ikaw, people. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to God. Tunay na kasama natin ang Panginoon ngayong umaga. Amen. Hallelujah. Can you feel the presence of the Lord? Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy natin sambahin ng Panginoon. Salamatan siya. Purihin siya sa kanyang kabutihan. And this morning, let's not just praise Him. Let's long for His presence this morning and
let's ask for His infilling of His Holy Spirit sa umagang ito. Hallelujah. Glory to Jesus. As we sing this song, na tayo ay makikiniig sa presensya ng Panginoon, let's focus our hearts, our minds. Kalimutan natin ang ating mga sarili at hingin natin ang presensya ng Panginoon ngayong umaga. Glory to Jesus.
nagmumula sa'yo. Tanggapin natin ang pagkakataon ng Panginoon. Hallelujah. Taligay lamang na kami sa piling mo. Walang hawak ng iba, walang nanaisip pa, hindi na palagi sa piling mo. Aming Ama, wala nang papantay sa'yo. Isang Panginoon, kaya naisip ang puso ko. Piling ko. Jesus, hallelujah, hallelujah. Sa Diyos naman po ang pinakamataas na papuri ngayon. Isang masarap na experience ang lagi nating nararanasan kapag nandito tayo sa gawain ng Panginoon. Amen? At talagang hindi po mapigilan maging emosyonal kapag may mga ganito tayong mga gawain, dahil sana po hindi maging parang ritual yung rap natin, dahil ang main purpose po nito ay welcoming 2025 and reminiscing 2024. At pag nire-reminisce ko po ang mga nakaraang taon, hindi lang ang 2024 ay talagang glory. Praise the Lord po talaga, dahil lahat ng naisin ng puso natin talaga ay binibigay ng Panginoon. At nais ko po sanang dumating tayo lahat doon sa punto na wala na talaga tayong hahanapin pa, kundi ang mag-stay sa presensya ng Panginoon. Dahil sa lahat po ng nangyayari sa mundo, napakahirap mga kapatid, na yung sobrang busy sa trabaho, kung sino-sino mga tao yung nakakasalubungan natin,
napakahirap po na manatili sa presensya ng ating Panginoon. Talagang pag iniisip ko nga nung nakaraang Pasko, sino ba dito yung mga nahirapang mag-isip ng mga pangregalo? Ang hirap ko mag-isip, di ba? Pero kung isipin niyo po, magandang problema yun. Kasi ikaw ang nagre-regalo. Amen? At nung nagtatanungan nga, tinanong ako ni Mami parang sa kanya, ikaw anong wish list mo? At talagang hindi, ngayon ko po naalala, sabi ko, napakabuti talaga ng Panginoon dahil parang wala akong wish list. Tapos kumbaga parang napilitan na Mami, kailangan ko po na syura. Parang yun. So pero kung iisipin natin na yung mga ganong bagay, napakalaking pagbabago mula po doon sa nakaraan na yun nga, sa mga hindi po nakakaalam, naranasan namin mag-ukay-ukay ng pangregalo. Naranasan namin na dahil wala nang laman ng rep, pansit kanto ng dinner, lahat ng luto ng sardinas, na-try natin, pero masaya tayo sa presensya ng Panginoon at talagang dumating po yung panahon na hindi na natin kailangan mag-isip ng uulamin at mag-iisip ka na lang paano ka magpapalit ng tiyan dahil lahat kaya mo nang kainin. Na talagang pag tumalik tayo sa ganong point na wala na talaga tayong hahanapin pa at wala na tayong nanaisip pa kundi yung Lord, sana pagdating mo marinig ko ang tunog ng pakakak. Dahil talagang yung po nakakatakot mga kapatid na na-enjoy mo lahat ng nandito sa sanlibutan. Pero pagdating ng tamang panahon ng kanyang pagbabalik, iwan po tayo. Yun po ang pinaka nakakatakot. Na talagang wala pong ibang akong nararamdaman, kundi yung pagpapasalamat sa ating Panginoon. Nakikita niyo po ang mga blessings ng ating Panginoon, yung mga ushers sa atin na umiikot. I'm sure na lahat or maraming nakabahagi sa gawain ito dahil isa po ito sa susi ng pagpapala. At talagang kung maging tapat lang po tayo sa ating paglilingkod, talagang ang Panginoon ay sapat na para tayo pagpalain at para ibigay ang lahat ng ating mga pangangailangan. So, palakpakan po natin ang ating Panginoon. At pinahatayin po at ipagpasalamat po natin ang ginawa nating pagbibigay. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat para po sa araw na ito na kami tinipon mo upang salubungin ang 2025 at lasapin ang biyaya na yung pinagkaloob sa mga nakaraang taon. Dalangin namin Panginoon na Ikaw ang patuloy na magbuhos ng mga pagpapalang ito at ingatan mo po ang lahat ng aming mga pinagkukunan at Ikaw Panginoon ang patuloy na magbalik dito sa amin ng siksik, liglig at umaapaw. Dalangin namin Panginoon na patuloy na magamit sa ikalalago pa ng iyong gawain ng lahat ng mga salaping nalikong at ilayo mo po ito sa namang mananakmal at patuloy mo po kami i-bless upang kami makabahagi sa mga ganito pang gawain. At ang lahat ng ito, Panginoon, ay binabalik namin sa iyong dakila at matapis sa pangalang Jesus. Amen and amen. At handa na po ba tayo makinig sa hain ng ating Panginoon sa ating lahat ngayong umaga? Amen. At itawagan ko po si Elder Calo na siya magdadala ng salita ng Panginoon. Hindi ko natin purihin ang ating Panginoon. Praise the Lord! Praise the Lord! Glory! Glory! Glory to God! Glory to God! Kapag nakikita ko po ang ating bilang, kapag nakikita ko na ito na yung pagpapala ng Diyos sa atin.
For the past 9 years, we started our ministry 2015. At ngayong 2025, May 2025 will be our 10th year. At grabe pala ng Diyos. Hindi lang sa ating bilang, subalit nakita ko talaga yung pag-unlad ng pananampalataya ng bawat isa. Yun po ay hindi kaya bayaran sa lapit. Bakit Thanksgiving? Pero bakit naiiyak ka? Luha ng kaligayahan. Maraming mga challenges. Marami tayong pinagdaanan. Pero lahat ng iyon ay nalagpasan na. At hindi lang nalagpasan. Kasama ng mga challenges ay ang hindi talaga mabilang na tagumpay na pinagkaloob sa bawat kapatid. Hindi lamang po sa aking pamilya, kundi sa buong pamilya ng NMAX. Nakita ko po yung ating mga kabataan. Before, nung nag-i-start tayo, ngayon, mga titulado na sila. Yung iba may sarili ng mga sasakyan. At kung iisipin ko, ang lahat ng yan talaga ay hindi naman magiging posible kung hindi tayo naglingkod sa ating Panginoon. At yun po talaga susi. Yun po ang susi ng pagpapala. Sabi niya, unahin mo ako. Hanapin mo ang aking kaharian. At ang aking katuwiran at lahat ng bagay niya idadagdag sa iyo. Ito po ay totoo. Hallelujah. Sa mga taong nasubaybayan ko ang buhay nung tayo ay maging mananampalataya, doon ko po talaga nakita na ang kanyang mga salita ay buhay. Ang kanyang mga pangako ay totoo. At kung tayo man ay nagkukulang, nandiyan pa rin ang ating Panginoon. Alam po, wala pong nakakasapat sa atin. Lahat tayo ay kulang at lagi pa rin magkukulang. Subalit ang ating Panginoon ay palaging sapat. Sabi niya, sapat na at higit pa. Kung kayo po'y mayroong mga Biblia, buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa aklat ni Esther. In the book of Esther, sinipon tuloy.
Esther chapter 4, verses 13 and 14. Sabi rito, Then Mordecai commanded to answer Esther, Think not with thyself that thou shalt escape in the king's house, more than all the Jews. For if thou altogether holdest thy peace at this time, then shall there enlargement and deliverance arise to the Jews from another place. But thou and thy father's house shall be destroyed. And who knoweth whether thou art come to the kingdom for such a time as this? And who knows that you have come to the kingdom for such a time as this? At ito po yung title ng ating pangangaral sa umaga nito. For such a time as this. Tayo pong lahat ay sumandaling imuko. Tayo pong lahat ay manalangin. Ang manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, labis-labis ang aming pagpupuri at pasasalamat sa mga biyaya, pagpapala, pagtulong na ibinigay mo, patnubay, gabay sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sapagkat hindi mo kami pinagsuwaan. Salamat po, Diyos, sapagkat kailanman ay hindi mo kami kinalimutan. Sa kabila ng aming mga kakulangan naman, ikaw ay palaging nandyan. Maraming po salamat. At muli, O Diyos, sa araw na ito na aming itinakda upang idaos ang aming pasasalamat sa iyo sa buong taon na nakaraan at sa pagsalubong namin, Panginoon, sa panibagong pakikibaka. Kami po, Panginoon, ay sama-samang dumudulog sa trono ng iyong biyaya, na ikaw pa rin ang siyang patuloy na pumatnubay, tumulong, at gumabay sa bawat isa sa amin. At sa oras na ito, Panginoon, sa aming pakikinig muli ng iyong mga banal na salita, dalangin po namin, Panginoon, na muli mong gamitin ang iyong lingkod para sa aming lahat. Mangusap ka, O Diyos, sa pamamagitan niya, ihayag mo ang iyong kalooban, O Diyos. At hayaan mo ng iyong banal na Espiritu ang siyang kumilos, maramdaman, at manguna sa amin sa kabuuan ng aming gawain ito. Binibigay po namin sa iyo, Ama, ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Lahat ng kalwalhatian ay sa iyo lamang, O Diyos. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Makababalik po tayo sa ating mga mukha. For such a time as this. Ang salita pong ito ay isang salita na nanggaling kay Mordecai. Kung bakit siya nagsalita ng ganito, ay hayaan ninyo, mga kapatid, na kwentuhan ko kayo kung bakit nagsalita si Mordecai ng ganito. For such a time as this. Sa mga panahong ganito. Kung ilalagay natin sa Tagalog. Ang backstory po nito, mga kapatid, ay itong si Mordecai. Kilala niyo po ba si Mordecai? O Mardochio? Ilan lang ang nakakakilala. Sapagkat si Mordecai, mga kapatid, ay isang Hudyo na naging bihag ni Haring, kasama sa mga naging bihag ni Nebuchadnezzar, galing sa Jerusalem na dinala niya sa Babylonia. At kasama ni Mordecai, isinama niya, kasama doon sa pagkabihag sa kanya, ay ang kanyang pinsan, na walang iba kung hindi si Esther, anak ng kanyang tiyuhin.
At yung anak na yun ng kanyang tiyuhin ay isang napakagandang dalaga. At si Mordecai, sa kaniyang pagkilala, sa kanilang pagiging magkamag-anak, at wala nang magulang itong si Esther, itinuring niya si Esther na kanyang tunay na anak. Ngayon, doon sa panahon ni Haring Ahasuerus, hari po siya doon. He is a Persian king. Nagdaos siya ng isang malaking kapistahan for 7 days. He made a 7 days feast doon sa palasyo ng Shushan. Okay? Doon sa kingdom ng Shushan. Para sa lahat ng mga tao doon sa kaharian ng Shushan. Ngayon, masaya yung handaan na yun. Maraming mga pagkain, alak na inihain. Subalit isang kapansin-pansin na doon sa order nitong si Haring Ahasuerus, yung alak ay hindi sa pilitan. Kumbaga, kung gusto mong uminom, pwede. Hindi ka pipilitin. At ang kanilang mga ginagamit na inuman ay mga gintong lalagyan. Now, doon sa ikapitong araw ng piging na yon, ng kasayahan na yon, ay ipinatawag ni Haring Ahasuerus yung kanyang 7 eunuchs, at he commanded them to bring Esther to that feast. Ipinatawag niya doon sa 7 si Esther. No, it's not Esther. Si Queen Vashti, I'm sorry. Si Queen Vashti, na maganda rin. Siya ay magandang reyna. So, ipinatawag niya ito si Queen Vashti para ipakita doon sa mga tao ang kanyang kagandahan. Subalit ito si Queen Vashti ay hindi tumanggi siya na sumama. At dahilan doon, si Haring Ahasuerus ay nagalit. Talagang nagpuyos ang kanyang kalooban at kinausap niya yung kanyang mga prinsipe na nandoon kung ano ba ang nararapat gawin doon sa Reyna Vashti, kay Queen Vashti. Now, doon sa mga princess na nandoon ay mayroong isang nagsalita. Ito po ay si Memucan. Sabi ni Memucan, sapagkat ito ikang si Queen Esther ay hindi iginalang ang iyong pagkahari, yung kanyang hindi paggalang ay hindi lamang ikaw, hari, ang hindi niya iginalang, kung hindi ang lahat ng mga asawang lalaki doon sa kaharian. Kaya marahil malapat lamang na alisin mo na siya sa pagkareyna at palitan mo siya ng iba. Okay? So, si Haring Ahasuerus, pumayag siya doon sa ganong proposal at nagbigay siya ng kautusan. Nagpasimula na pong maghanap ng mga magagandang dalaga para ipalit kay Queen Vashti. Okay? At doon sa mga magagandang dalaga na dinala doon sa palasyo, isa po si Esther, na namumukod tayo ng kagandahan. Na dahilan doon, ang hari ay nalugod sa kanya. And to make the long story short, siya ang ipinalit na reyna kay Queen Vashti. At itong si Esther, nung siya ay pumunta doon o siya ay maging reyna, hindi niya i-divulge o hindi niya sinabi
yung tunay niyang o yung kanyang lahi, o yung tunay niyang pagkatao. Sapagkat ang tunay na pangalan po ni Esther ay Hadasa. Isa siyang Hudyo, Benjamita, lahi ng mga Benjamites. So, nung natutuon na si Queen Esther sa palasyo, itong kanyang pinsan si Mordecai ay kumbaga nandun siya sa pintuan, daanan ng pintuan ng hari, doon siya nauupo. At kumbaga sinusubaybayan niya itong si Esther, si Queen Esther. Now, merong dalawang eunuch na ang pangalan ay Bigtan and Teres, na hindi nasiyahan marahil sa pamamahala ni Ahasuerus. At sila ay nagplanong patayin ang hari. Noong nag-uusap yung dalawang eunuch na yun, narinig ito ni Mordecai. At agad-agad, itong si Mordecai ay nagsumbong kay Queen Esther. Na si Queen Esther naman, ayon sa sabi ni Mordecai, ay ibinalita niya sa hari. So, dahilan doon, yung dalawang lalaki na yon, dalawang eunuch na yon, ay ipinapatay. Nung ito ay imbestigahan ng hari, napatunayan na totoo talaga yung sinasabi ni Mordecai. Kaya naman, yung dalawang eunuch na yon, si Bigtan and Teresh, ay hinatulan ng kamatayan. At yung pangyayari yon ay naisulat doon sa kasaysayan, in the presence of the king. It was written in the book of Chronicles in the presence of King Ahasuerus. Ngayon, pagkatapos ng mga pangyayari yun, nagkaroon naman ng promotion doon sa palasyo. Merong isang prinsipe na ipinromote doon sa kanyang kalagayan. Siya ang inilagay ng pinakamataas sa lahat ng mga prinsipe nandoon. Walang iba kung hindi si Haman. At itong Haman na ito ay kumbaga niyuyukuran ng maraming mga servants ng hari doon sa palasyo, ay yumuyukod sa kanya, maliban kay Mordecai. Si Mordecai ay hindi yumuyukod dito kay Haman. At nung yung mga servants ay nagtatanong sa kanya, tinatanong niya, bakit hindi kayo yumuyukod? Bakit hindi ka nagbabaw sa kanya? So sa kakukulit nitong mga servants, hindi mo siya ginagalang. Ay sa kakukulit itong mga servants, sinabi niya, isa kasi akong Hudyo, at yan ay taliwas sa itinuturo sa aming mga kautusan. So yung mga servants, nagsumbong ngayon kay Haman. Nasusundan po ba natin? Okay. Nagsumbong ngayon kay Haman. At itong si Haman, galit na galit. Sapagkat mayroon siyang kayabangan. Kumbaga, hindi niya matanggap na mayroong mga tao na hindi yumuyukod sa kanya. Kaya ang ginawa nitong si Haman ay pumunta siya sa hari at sabi sa hari, mahal na hari, meron pong mga tao dito sa iyong kaharian na hindi taga rito sa atin, hindi talagang mga kalahin natin, ang hindi gumagalang sa iyong kautusan. Yan. Kasi, mas mainam siguro ang mga hari, magbabayad ko ako ng ganitong halaga, ilagay mo sa treasury at ipapapatay ko ang mga taong yan. So ito po ay nalagdaan ng hari, nilagdaan ng kanyang singsing, naging kautusan. Kaya doon sa buong kingdom na yon, nung marinig ito ni Mordecai, kumbaga sobra ang kanyang pagkalungkot, pagkatakot, nag-ayuno sila, nagsuot ng mga panahon na yun, pagka nagsusuot sila ng magaspang na kasuotan. They fasted together with the other
Diyos na nandoon sa kaharian. Ngayon, nalaman ito ni Queen Esther at itinanong niya kasi itong si Mordecai lumabas, talagang tumatagoy siya. Kumbaga, bakit nagkaganon? Itong si Queen Esther, nagpasubo siya doon sa kanyang mga tauhan at tinanong, ano ang dahilan bakit nagkakaganyan si Mordecai? At itong si Mordecai, sinabi niya na itong si Haman ay nais ipapatay ang lahat ng mga Hudyo. At sabi nito si Mordecai, pwede ba ika, nag-request siya kay Esther, kay Queen Esther, pwede ba ika na ikaw ay pumunta sa hari at ikaw ay magmakaawa sa kanya na baguhin ang kautusan ito upang maligtas kami o tayong lahat sa kamatayan. Sabi ngayon ni Esther, ayon ika sa kautusan ng hari, kapag ikaw ay pumunta doon sa palasyo na hindi ka ipinasusundo ng hari, pwede kang mamatay, pwede kang patayin. Maliban na lang kung ilalawit ng hari sa iyo yung kanyang golden scepter, yung gintong cetro. So, sabi ni Mordecai sa kanya, doon lumabas yung statement na ito. Sabi niya, who knows, Queen Esther, that you have come to this kingdom for such a time as this. So ito si Queen Esther, sabi niya, sige, pupuntahin ka ako. Kaya ipag-ayuno ninyo ako. Sabi niya, ipag-fasting niyo ako, ipanalangin ninyo ako. Sapagkat itong gagawin ko ay hindi madaling bagay. Pwede akong mamatay. So ito si Queen Esther, bagamat hindi ipinatatawag ng hari, pumunta siya doon sa palasyo. At sapagkat si Queen Esther ay talaga namang napakaganda at talagang siya ay kinalulugdan ni Haring Ahasuerus. Nung siya ay dumating, ay inilawit ni Haring Ahasuerus yung kanyang golden scepter. At si Esther ay tumayo. Ano ika ang kailangan mo sa aking reyna? Sabi niya, kahit kalahati ng aking kaharian, ibibigay ko sa iyo. Yun ang sabi niya. Ano mang kahilingan mo? So itong si Esther, ang sabi niya, mahal na hari, gusto ko po sana na kayo ay dumalo doon sa aking gagawing banquet. Banquet. So meron siya, maghahanda siya, at gusto kong pumunta ka doon sa ihahanda kong bangkete, at isama mo si Haman. Okay. So, nung marinig ito ni Haman, kumbaga, na tumaas na naman yung kanyang ego. Sabi niya, inimbitahan ni Queen Esther ang hari doon sa kanyang bangkete at ako lamang ang isinama. So, nag-iisip si Haman na talagang napakahalaga niya. At nung sila ay nandoon na, bago pa dumalo doon sa piging, itong si Haring Ahasuerus, nung gabi, medyo hindi siya nakatulog, hindi siya dalawin ng antok. So, ang ginawa niya, binuksan niya yung mga talaan ng mga kasaysayan, the Book of Chronicles. Binasa niya roon. At nabasa niya roon yung ginawa ni Mardochio o ni Mordecai na pagsusumbong doon sa 2 taong gusto siyang patayin. So sabi niya ng hari, ano ang naibigay dito kay Mordecai? Gusto ko siyang parangalin. Sabi niya, gusto ko siyang parangalin. Ano ba ang nararapat ibigay dito sa nagtanong siya kay Haman. Sabi niya kay Haman, ano ba ang nararapat na ibigay doon sa gustong parangalin ng hari? So itong si Haman,
Nag-iisip niya na akala niya siya yun. Kaya siya yun. Akala niya siya yung gustong parangalin ng hari. Ang sabi ni Haman, mahal na hari, kung gusto mo talagang parangalin ang isang tao, papagsuotin mo siya ng kasuotang panghari at putungan mo siya nung iyong putong, nung iyong crown, at isakay mo siya sa iyong kabayo at iikot mo sa bayan. Di tuwa-tuwa, iniisip kasi ni Haman na siya yun. Kaya lang, nung dumalo na ngayon sila sa pigi, doon sa bangkete, nagtanong uli yung hari, Queen Esther, sa isang napakalambing na pananalita, ano ba ang gusto mong hilingin sa akin? Kahit kalahati ng kaharian, ibibigay ko sa iyo. So ito na, nagsalita ngayon si Esther. Kung maaari po sana, mahal na hari, na iligtas mo ang aking bayan sa kapahamakan. Sapagkat kami po ay naipagbili. Yan. Kami po ay naipagbili sa halaga para puksain at patayin. So sabi ng hari, sino ang gumawa sa inyo niya? Sino yung nagbayad para kayo patayin? Yan pong si Haman. So, nung ituro ngayon ni Queen Esther itong si Haman, natakot na gusto si Haman. So, yung hari naman, galit na galit. Umalis, nagpunta sandali doon sa kanyang garden. Ngayon, pagbalik niya, nakita na ngayon si Haman na, kumbaga nakaano doon sa higa nitong si Esther kasi nakikiusap. Na inisip ngayon na Hari Ahasuerus, hanggang dito ka naman, pati dito sa aking kaharian, gusto mong gawa ng hindi mabuti ang aking queen. Kaya ano nangyari? Si Haman, mga kapatid, ay binitay. Na dapat yung bibitayan na yun, na inihanda nitong si Haman, ay inihanda niya para kay Mordecai. Sapagkat itong si Mordecai nga, ay hindi nagbabaw sa kanya. Sapagkat bilang isang Hudyo, si Mordecai ay babaw lamang sa Diyos. Nakuha natin, mga kapatid? Ngayon, ano ang nangyari? So, itong si Mordecai, mga kapatid, si Haman ay binitay doon sa bitayan na dapat ay para kay Mordecai. So, alam niyo ba, mga kapatid, sa araw na ito ay pinagdiriwang natin ang ating Thanksgiving, our wrap. We welcome 2025 and we release 2024. And we praise the Lord for His goodness. Amen. And alam naman natin, mga kapatid, kung paano talaga tayo pinagpala ng ating Panginoon. Kaya nga, sa mga ganitong pagkakataon, kung minsan ay hindi natin maiwasan sa ating pagre-reminisce, ay tumulo yung ating luha dahilan sa kabutihan ng ating Diyos. We have been blessed by God since the beginning of our ministry. Amen. We have this worship hall because God is always with us, blessing us in every way. Lahat ipinagkaloob sa atin. Binigyan tayo ng puso na umiibig sa Diyos. At sa ating pag-ibig na yun, hindi natin ipinagkakait kung ano meron tayo para sa ating Panginoon. At dahil nandiyan, mga kapatid, ay gusto kong iugnay. Gusto kong iugnay ang pangyayaring ito kay Mordecai, kay Esther, at doon sa kanyang sinabi, for such a time as this. Last week, mga kapatid, sa message ng ating kapatid ni Brother Dom,
ay sinabi niya sa atin that we were handpicked. We were chosen by God. In the book of John chapter 15 verse 16, malinaw po ang sabi doon. Ang sabi diyan, you did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit. We were chosen. Can you say amen? Amen. We were all God's chosen people. Ngayon, sapagkat tayo ay pinili, mga kapatid, we had the privilege. Amen? Binigyan tayo ng dakilang privilege na yan. Subalit, behind that privilege is a great responsibility. Naunawaan niyo ba yun, mga kapatid? Hindi lamang tayo pinili, hindi lamang tayo binigyan ng kapangyarihan, hindi lamang tayo pinagkalooban ng pribilehyo yun para lamang sa ganang pribilehyo. Pero meron pong responsibilidad na kaakibat ito. At ang responsibilidad na yan ay walang iba kung hindi yung sinabi doon sa ating in Matthew chapter 28 verses 19 and 20. Ang sabi diyan, go, therefore go and make disciples of all nations. Gawin yung disipulo ang lahat ng mga bansa, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Bautismuhan nila sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. And teaching them to obey everything I have commanded you. At turuan ninyo sila sa lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. And surely I am with you always to the very end of the age. At ako ay laging sa inyo hanggang sa kahuli-hulihang panahon. Palakpakan natin ang ating Diyos. Perhaps we were chosen by Jesus to be His disciples for such a time as this. Hello? We were chosen by the Lord Jesus Christ for such a time as this. Kailangan ng sanlibutan ang kagalingan. Sobra-sobra na po ang sakit ng sanlibutan. Kailangan ng sanlibutan ang pag-asa. Mga kapatid, this post-pandemic age ay grabe po ang nangyari. Pagkatapos ng pandemya, ay hindi lamang po dumami ang nagkakasakit ng anxiety. Di ba? Sobra maraming halos nawala ng pag-asa. Halos nawalan, lalo na nga po ngayon, na talagang, sabi nga ng isang kaibigan ko, hindi ka ako makapagluto ng sasyado dahil napakamahal ng kamatis. Pambira ka ako yan. Ay yung nagsasalita na yun, marami naman pera, natatakot pa na magluto ng sasyado dahil mahal ang kamatis. Gaano pa kaya yung wala? Can you say amen? At dyan sa bagay na yan, mga kapatid, we were chosen. We were really chosen by God for such a time as this. To give these people hope, ibigay sa kanila yung pag-asa na sa Diyos lamang natin makikita. Kaya na, malinaw, nung tayo ay piliin ng ating Panginoon, we were equipped by God. Naniniwala ba kayo doon, mga kapatid? Binigyan tayo ng kapangyarihan. Acts chapter 1 verse 8, anong sabi diyan? And ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and you will be my witnesses to Judea, to Samaria, and to the ends of the earth. At dun sa utos, anong sabi? Matthew chapter 28 verse 20, ang sabi doon, I will be with you
palagi sa inyo, maging hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng panahon o ng lupa. Palakpakan natin ang ating Panginoon. If ever there was a time for the church to be the church, it is certainly now. Kung merong panahon sa iglesia na maging talagang iglesia ng Diyos, ito po yung panahon. For such a time as this. Amen? Sapagkat tayo po yung mga pinili. Tayo yung mga binigyan ng responsibilidad para gawin ang bagay na ito. We are God's surprising choices. Bakit surprising? Sapagkat hindi naman tayo karapat-dapat. Sino ba ang karapat-dapat sa atin? Agad nga. Sino sa inyo ang hindi nagkasala? Taas ang kamay. O diba? Walang sinungaling dito sa atin. Lahat tayo ay makasalanan. Lahat tayo ay nagkasala sa Diyos. But we were chosen. We are God's chosen people. And we were chosen para gawin yung purpose niya para sa atin for such a time as this. Ito na po yung panahon. Ito na yung panahon. Sa mahaba nating ministeryo, marahil doon tayo unti-unting ini-equip ng ating Panginoon. Natuto tayo. Alam natin ang salita. Alam natin na meron lamang iisang Diyos. Sino po ang naniniwala dito na ang Diyos ay hindi iisa? Ang Diyos ay isa lang. At siya ay isang Espiritu. Alam natin yan. At yung isang Espiritu na yan ay nagpahayag bilang Ama, bilang Anak, at bilang Espiritu Santo na siyang original niyang kalagayan. Amen. Siya ang ating Ama nung lalangin ang sanlibutan. Siya ang Anak nung tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan. At siya ay Espiritu Santo na siyang original niyang kalagayan sa ating kapanahunan. Nararamdaman natin siya sa ating mga puso. Kapag tayo ay nananalangin, kapag tayo ay nakikipag-usap sa Kanya sa pamamagitan ng ating panalangin, that's when we feel His presence in us. At dahilan diyan, tayo po yung binigyan ng kapangyarihan, ng kakayahan to bring healing to this world. Napakalaki na po ng karamdaman ng sakit ng ating sanlibutan. At kung tayo po ay magmamasid, kung tayo lamang po ay magiging sensitibo sa lahat ng mga nangyayari sa ating paligid ngayon, makikita po natin na pababa na ng pababa ang moralidad ng ating bansang Pilipinas. Amen? Pababa na ng pababa. Noong araw, yung mga hindi mga straight, okay? Yung hindi mga straight, ang tawag sa kanila, closet queen. Pero ngayon, pinangangalandakan na nila yan. Hello? Hindi na po sila nahihiyak. Kasi, ipinagmamalaki pa nga nila. At ginagamit ang salita ng Diyos. At dahilan diyan, God chose His disciples to correct these people. At isa ka doon. Isa ka dyan. Huwag mong isipin na ikaw ay hindi kasali dyan. Nung ikaw ay tumanggap sa ating Panginoon, nung ikaw ay mabautismuhan, nagkaroon ka ng responsibilidad na yung tinanggap mo ay maitapatanggap mo rin doon sa mga taong nangangailangan din naman ng kaligtasan. Amen? Ano ang sabi sa Ephesians chapter 1 verse 4? Ang sabi diyan, for He chose us in Him before the creation of the world to be holy
and blameless in His sight in love. Diba? Tayo ay, bago pa tinatagal sa lipunan, nakita na ng Diyos tayo. Nakita niya na, ito yung mga tao na tatanggap sa akin. Ito yung mga tao yun, at tayo yung pinili para ano? To be holy and blameless in His sight in love. In Ephesians chapter 2 verse 10, ang sabi niya, we are His workmanship, created unto Christ Jesus to good works. Mabubuting gawa. Yan. Which God prepared in advance for us to do. At ito ay gagawin natin kailan? For such a time as this. Amen? Wala na po tayong ibang panahon hihintayin kung hindi itong panahon ito. Itong oras na ito, mga kapatid. Hallelujah. At ang sabi in Colossians chapter 1 verse 10, we should walk worthy. We should walk worthy of the Lord and please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing, mga kapatid, growing in the knowledge of God. Yan. Dapat alam natin, mas lumalago ang ating kaalaman sa ating Diyos. Na ang ating Diyos, bagamat Siya ay pag-ibig, ay marunong ding magparusa. Sapagkat ang sabi ng iba, na-overuse, sa palagay ko naman, hindi naman gagawin ng Panginoon yan. Kasi ang Diyos ay pag-ibig. Yes, and because of that love, nagpaparusa siya para gisingin ka. Para ipaunawa sa iyo na mayroon kang maling ginagawa. That's how God loves us. Pinapalo niya yung kanyang mga anak. Kung hindi ka anak, hindi ka naman papaluin. Kaya yung hindi niya anak, yun ang ating responsibilidad na yung mga hindi niya anak ay lapitan natin at ilapit natin sa ating Diyos para maging kanyang mga anak. Paano? Ang sabi sa Biblia, ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niyang tawagin o maging mga anak ng Diyos. So, kailangan patanggapin natin. We should go. Tell them na kailangan nila ang ating Panginoon. Tell them na hindi lamang sapat na tayo ay naniniwala. Meron siyang ipinagagawa. Amen? Meron siyang ipinagagawa. Yung kaligtasan, mga kapatid, na ginawang available ng Diyos sa lahat ng mga tao na magsisisampalataya ay nandyan lang. Pero kailangan ito ay tanggapin. At kung ito ay hindi mo pa tinanggap, hindi pa tinanggap ng ating mga mahal sa buhay, hindi pa tinanggap ng ating tatay, ng ating nanay, ng ating kapatid, ng lahat ng miyembro ng ating pamilya, ang sabi sa atin, we should go for such a time as this. Panahon na po. Panahon na. Yung salitang go, mga kapatid, hindi po nangangahulugan yun na aalis tayo. Ang ibig sabihin, ang ibig lang sabihin nun, when we say go, ibig sabihin, go, gumawa ka, gawin mo, do it, do what I command. Yun lang po yun. Hindi po sinasabi na kailangan pumunta ng Amerika at mangaral ka. Well, pwede rin yun. Kung yun ang sinasabi sa iyo ng Panginoon. Pero, we could start in our circle of influence. In our own household. In the church, in school, in our workplace. Pwede po natin gawin yun. Kailan? For such a time as this. Hello? Wala na po tayong ibang panahon hihintayin. Ngayon na po yung panahon na yun. Narinig mo ito, gawin mo na ito. Gawin mo yun. Hallelujah. So pagka tayo, mga kapatid, ay pinili. Ano ang sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 9? We are a chosen generation. Bansang pinili ng Diyos. A royal priesthood. Okay, sabi diyan,
chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness. We must declare. Saan mo unang i-declare yan? Pag ikaw ba may biyaya, meron kang tinanggap sa Diyos, sinong binibigyan mo? Kapitbahay mo? Di ba yung unang sambahayan mo? Why can't we do this in our own house? Meron po tayong mga magulang, meron tayong mga kapatid, at huwag natin ipagwalang bahala ito. Sapagkat napakahalaga po ng bagay na ito. Ang pinag-uusapan natin dito, kaligtasan. Kaligtasan ng kaluluwa. Alam niyo kung bawat isang naririto sa atin, kasama yung kanyang buong pamilya, hindi tayo ma-share. Hindi ba naiisip yun? Hindi tayo makashare rito. Kung bawat isang miyembro natin, buong pamilya yan, ilang pamilya yan? Napakarami. Pero kung bakit ganon, kung minsan, nakakalimutan natin. Hindi mo alam na kaya ka tumanggap sa Panginoon, inilagay ka ng Panginoon dyan, sa pamilya mo, na ganyan, for such a time as this. Sa panahon na yan. Para ikaw ang gamitin, para yung mga kapatid mo, yung nanay mo, yung tatay mo, ay maiharap natin sa Panginoon. Hindi ba napakasarap maglingkod na kasama mo yung iyong tatay at nanay? Hindi ba napakasarap na tayo ay nagpupuri sa Panginoon? Alam niyo, natutuwa ako eh. Kasi sa aming prayer warrior, we always pray for each families. And Brother Eugene, napakasipag po niyang manalangin para dyan. Amen. At sumasagot ang Panginoon. Ngayon, nakikita ko, isa na lang ang kulang sa pamilya ni Sister Nene. Isa na lang. Si Brother Luis na lang. And we claim, ibibigay sa atin ng Panginoon na. Eh, dati yan, Sister Nene lang. Oh, diba? Sumunod si Sister Grace. Sumunod yung iba niyang mga kapatid. Ay ngayon, pati ako kasama na. O, di ba napakasarap mga kapatid? Ay sana, and who knows? Kaya nandito sila ngayon. For such a time as this. Patakan natin ang ating Panginoon. Ganun din. Bakit ikaw, sa lahat ng miyembro ng iyong pamilya, ikaw lang yung tumanggap? Kasi inilagay ka ng Diyos niya. Ang sabi nga ni Mordecai kay Esther, who knows? Inilagay ka dyan sa kaharian na yan para sa ganitong panahon. Ano yung panahon na yun? Ito yung panahon na kailangan talaga natin na lumabas. Kailangan natin gawin yung ipinagagawa ng ating Panginoon. Ano yun? Kinakailangan yung mga walang pag-asa ay magkaroon ng pag-asa. Yung mga walang kaligtasan, magkaroon ng kaligtasan. At yung mga may karamdaman, magkaroon ng kagalingan. Physically, emotionally, and spiritually. Glory to God! Hallelujah! Hallelujah ng ating Panginoon. Hindi talaga siya nagbabago. Alam niyo, nung nagpe-prepare po ako ng pangangaral, hindi ko alam kung ano kaya ang ibibigay ko. Kasi Thanksgiving eh. Papaano ko kaya ikukonekta itong mensahe na ito sa Thanksgiving? Alam niyo ba mga kapatid, na wala pong pinakamagandang pagpapasalamat sa Diyos na ating magagawa kung hindi gawin yung Kanyang ipinagagawa sa atin for such a time as this. Hallelujah! Sapagkat anong klaseng pasasalamat pa
ang maibibigay natin sa Diyos kung hindi gawin yung kanyang dahilan kung bakit tayo pinili. Di ba? Alam ko mga kapatid na pasanin natin ang ating mga mahal sa buhay. I believe that. Kaya lang hindi pwedeng hanggang pasan ka na lang. Hindi pwedeng burden ko kasi yun eh. Oo, hindi pwedeng burden mo nung napakatagal na panahon. Hanggang ngayon, burden mo pa rin. Ano ba yung ginagawa mo? Di ba? Dapat meron kang ginagawa. And who knows? Kaya ka naririto ngayon sa ating Thanksgiving for such a time as this. Para gawin na yun. Para magising ka, para gawin mo na yung matagal na bagay na hindi mo ba ginagawa para sa mga mahal mo sa buhay. Amen? Ang tanong ko lang naman sa inyo mga kapatid, masama ba na tayo ay tumanggap ng kaligtasan? Masama ba yun? Abay kung masama yun, ay huwag na natin i-share sa ating mga magulang, sa ating mga mahal sa buhay. Pero kung yun ay isang bagay na napakainam, then why not share it? Diba? Share the gospel. Ipatuto mo yung kabutihan ng Diyos sa iyo. Ipatuto mo, bakit ka ba? Ano bang nakita mo dyan? Anong nakita mo dyan sa praise the Lord, hallelujah na yan? Palagi kang nandyan. Ano bang meron dyan? Ganito ho yan. O diba? Hindi mo alam, kahit na ganun, kahit na medyo pagalit pa yung tanong na yun, maybe, itinanong yun for such a time as that. Para magsalita ka. Diba? Samantalahin. Ang sabi, preach the word in season or out of season. Diba? Sa panahon at sa hindi kapanahonan. Katulad ng sinabi ko kanina, napakagandang tingnan ng ating mga upuan. Hindi pa nga puno eh. Kulang pa nga yan eh. Diba? So wala pa po tayong 132. Kulang pa. Ay pag isinama yung mga bata, sobra. Pero yung mga adults, wala pa po tayong 132. Dahilan yan sa yung mga silya na yan, 132 pieces po yan itinayo namin na yan. Sa bagay, meron tayong mga nakatayo doon sa likod. At kung tayo ay napuno, then definitely 132 adults yan. Ay hindi pa nga napakaganda na linggo-linggo ganyan ang bilang natin at nakakasiguro tayo that this 132 people, pagbalik ng ating Panginoon, sasalubong tayo lahat sa Kanya. Paano na lang kung bumalik ang Panginoon ngayon? Ano ang mangyayari sa naiwan sa bahay? Diba? Hindi niyo pa naiisip yun? Ano ang mangyayari doon sa kanila? Hindi kasi ako nag-share sa kanila. I didn't even lift a finger to share the gospel, to invite them to come with me in going to church. Pag in-invite ko kasi, hindi naman sasama yan eh. Who knows? Pag in-invite mo, kaya hindi sumasama dahil hindi mo iniimbita. Linggo-linggo kaya iimbitahin mo yan. Baka isang araw makulitan na rin, sige naman. Okay lang yan. Diba? Para sa kanyang kabutihan niya. Amen? Nagawa natin para sa Panginoon. Because we love the Lord. Lahat ng umiibig sa Diyos, say praise the Lord. Praise the Lord. Marami naman. Can you promise me? Oh no, not to me. Can you promise the Lord that you will invite your loved ones next Sunday dito sa church? Kakaunti.
Kita niyo? Kita niyo? Pagka pagpapala, madali pero pag responsibilidad, mahirap. Why? Kasi hindi nyo ba naiisip? Ano kasi, it's but natural for us na tayo ay mag-doubt sa ating mga sarili. But remember, the only thing that you will think kapag ikaw ay nagda-doubt, think that you were chosen. Pinili ka. Yun lang. Bakit ako nagda-doubt? Pinili nga ako eh. So, sabi ng Diyos, i-equip niya ako. Ang kailangan ko lang magsalita, pagbukain ang aking bibig, yung aking sasalitain, ay bibigyan ng kapangyarihan ng Diyos. Ganun lang yun. Amen? O hanggang amen lang tayo dito. But, you know, ayaw kong maging burden yan sa inyo. I don't like na yan ay burden sa inyo. Yung bagay na yan. Ang gusto, I would like na yan ay maging isang bunsod ng pag-ibig mo sa Panginoon. Bunsod ng pag-ibig mo sa iyong mga mahal sa buhay. At hindi dahilan sa preaching na ito. Ang preaching na ito ay para mabuksan lang yung ating mga isipan dun sa bagay na yan. Pero, dapat nanggagaling sa kaibuturan ng ating puso. Hindi ka napipilitan at tunay na ikaw ay nagtitiwala sa kapangyarihan ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Amen? Napaka-dakila ng ating Panginoon. Siya ay mabuting Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Kaya naiiyak yung aking si Bunso. Yung aking Bunso na siyang pinakamalaki. Ang tiyan. Kaya naiiyak kasi naaalala niya yung mga panahon talaga na yung mga panahon na talagang napakahirap ng buhay. Pero sa mga panahon na yun, mga kapatid, I'll tell you, kahit kailan, hindi po kami nagreklamo. Hindi, masaya po kami. Masaya kami sa sardinas. Sinigang na sardinas, tortang sardinas, binigaang sardinas. Lahat yan. Pansit Canton, hapunan, saka tasty, katalo na. Pero, isipin naman nyo kung ilang Pansit Canton yun. At nag-enjoy po kami noon. Naalala ko nung kinukwento ko ito kaya brother ko, hindi siya maniwala na nagagano kami sa sardinas. Aba, hindi siya naniniwala. Kung alam na, maswerte pa nga kayo dahil sa ikaw ay nasa FM. Laging may hotdog, may chicken. Eh kami, sardinas. Pero masarap yun. At paborito ko yun. At paborito po namin lahat yun. Mapwera kay Sister Wayne. Pero Sister Wayne, ay magaling namang magtiis. Ha? Lumalakas niya na kain. Pag nakita niya kami dabog lahat sa pagkain, ay naman kasabay na rin. Eh si Sister Wayne kasi, pag nagtanong sa akin, ano po ulamin natin? Sabi ko, meron ba niya? Salmon. Ano salmon? Ay, yung nasa lata. Salmon na naman. Hindi ka ako lulutuin ko. Masarap yan. Tikman mo pag naluto ko. Those were the days. Pero ang Diyos, may pangako siya. Maglingkod ka sa Kanya, unahin mo siya, hanapin mo yung kanyang katwiran, ang kanyang kaharian, lahat ng bagay, parang idadagdag sa iyo. Totoo yan. Ay, hindi po ako mahihiya. Hindi talaga ako mahihiya sabihin. Totoo talaga yan.
sa pinagdaanan ng inyong lingkod, ay talaga naman sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Maraming mga trials, pero pag palaging inuuna mo siya, darating talaga yung victory. Aani ka. Huwag kayong manghimagot sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan, tayo ay magsisiani. Pangako ng Diyos yan. Panghawaan natin yan. Hallelujah. Pag tayo sabi nga ni yung aking kumpare nasa Canada, malayo ka ang mararating mo, basta huwag kang titigil sa paglakad. Sabi ni Brother Tengo, ibig sabihin, huwag tayo tumigil sa paglilingkod. Nakita niyo yung post natin sa FB? Start with Jesus, continue with Jesus, and with Jesus. Diba? Huwag tayong hihiwalay sapagkat ang ating Panginoon, sabi niya, I will be with you always. Bibigyan ko kayo ng kapangyarihan kapag tinanggap ninyo ang Espiritu Santo. Totoo yun. Kaya dapat, ang sabi sa Biblia, huwag kayong magsipaglasing ng alak na pinanggagalingan ng kabuluhan. Kung hindi, mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Lagi, ask. Hingin natin yun. Paano ba, Brother God, tatanggapin ang Espiritu Santo? Simple lang. Hingin mo. Anong sabi ng ating Panginoon? Ask, and it shall be given. Knock, and it shall be opened. Seek, and you shall find. Di ba? Sumunod ka lang. Gawin mo yun. Kapag inanyayahan ka, yung lahat ng mga hindi pa tumatanggap ng banal na Espiritu, taas ang kamay. Kung hindi ka pa tumatanggap, huwag kang mahiyang itaas yun. At pag sinabi, dito po kayo sa harapan, takbo ka agad sa harapan. Magmadali ka ng pagpunta sa harapan. At pagkatapos, hingin mo sa banal, hingin mo ang banal na Espiritu sa ating Panginoon. Alam niyo ba kung bakit hindi natin nagagawa ang bagay niya? Because yung Espiritu Santo ay hindi nananaig sa atin. Nananaig pa rin yung ating Ama. Amen? Pero if we will just let the Holy Spirit work in us, then we could go and bear fruit for such a time as this. Diba? The words that Jesus spoke to those first disciples, He speaks to every one of us today. You did not choose me. I chose you and appointed you to bear fruit for such a time as this. Kahit kailan hindi mo kayo pinagkulang ng Panginoon, lagi ka sa pagsabi. Purihin ang iyong mga pangyarihan. Purihin mo ang Diyos, purihin ang Panginoon. Thank you, Lord. Bring the box
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, God. Ay paglahat ay manalangin. Hallelujah, dakilang Diyos, Amang Banal. Tunay na ikaw ay tapat sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, muli ay pinaramdam mo sa amin ang iyong banal na Espiritu. Salamat po, Panginoon, sapagkat ipinaalala mo sa amin, O Diyos, ang napakatakilang pribilehiyo na mayroon kami. At ang aming tungkulin na gawin ang bagay na ninanais mo para sa amin. At sa araw na ito, na kami ay nagdaos ng pagpapasalamat na ito para sa iyo, ay kaya ibalik namin sa iyo ang pinakamataas na paghiwalhati, pagpupuri at pasasalamat sa lahat ng iyong kabutihan sa aming mga buhay. Ama, patuloy kang pumilos sa iglesia nito, sa bawat miyembro ng iglesia nito, Panginoon, bawat pamilya ng iglesia nito. Gawin mo kaming asin at ilaw ng sanlibutan. Kaya o Diyos na magliwanag ang bawat isa sa amin, sa aming circle of influence, sa aming workplace, sa aming sambahayan, makita, Panginoon, ang iyong katakilaan sa pamamagitan ng aming mga buhay. Tulungan mo kami, Ama. Wala kaming magagawa kung hindi mo kami sasamahan. At kiniklaim namin ang iyong mga pangako na ikaw ay isa sa amin hanggang sa kahuli-ulihang hangganan ng lupa. Maraming pong salamat, Panginoon. At umaasa po kami, Ama, na ikaw pa rin ang sasama sa amin sa iba pang mga bahagi ng aming celebration na ito. Sa iyong lahat ng papuri, pasasalamat at pagwalhati. Sa pangalan ng aming Panginoon at Tagapagligtas, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. 1, 2, Leila Santa Tomas! Sister Leila Santa Tomas, nanalo ka ng 2,000 pesos! Ay! Ama naming Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, maraming pong salamat, Ama, sa pagsama mo sa amin sa gawain ito. Salamat, O Diyos, sa tagumpay ng bawat isa, sa kakayahan. Salamat sa mga kamay na hindi nagkait ng kanilang tulong upang hallelujah, maging matagumpay at masaya ang celebration na ito. At sa lahat ng mga nanalo, Panginoon, nawa ay manatili sa kanilang puso at isipan na hindi lamang ito ang katapusan, kung hindi ito ang pasimulan ng marami pang mga biyaya at pagpapalang ipagkakaloob mo sa amin kung kami ay patuloy na maglilingkod at gagawa ayon sa iyong kalooban. Sa oras na ito, Panginoon, tinataas ko po sa iyo ang aking pamangkin na ngayon ay nanonood sa malayong lugar sa kay Sister Jeep
Panginoon, alam mo ang kanyang kalagayan, alam mo, O Diyos, ang kanyang dinaramdam. At ikaw ang dakilang manggagawa, Ama. Anumang bagay na mayroon, hindi mainam sa kanyang katawan. Kayang-kaya mo itong alisin, O Diyos. Sa pangalan ni Jesucristo ng taga-Nazaret, sinasabay namin ang lahat ng mga bagay na hindi maganda sa katawan ng aking pamangkin. In Jesus' name, itanggapin mo sa oras na ito. Ngayon din, ang kumpletong kagalingan. Dagdagan mo, Panginoon, ang pananampalataya ng aking pamangkin ito. Patuloy siya magtiwala sa iyong kapangyarihan, sa iyong pag-ibig, at patuloy din naman niyang tanggapin ang lahat ng mga biyayang ipagkakaloob mo sa kanya. At sa bawat isang naririto, Panginoon, sa aming paghiwa-hiwalay, bayaan mong mauni namin ang kaligayahan, ang katotohanan na ikaw lamang talaga, Panginoon, ang dahilan ng lahat ng ito. Kami ay nagtipon, kami ay nagsaya, hindi para sa aming mga sarili, kung hindi para ikaw ay bigyan namin ng kalwalhatian sa kabutihang ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. At umaasa po kami, Panginoon, na sa marami pang, sa mga darating pang mga panahon, ang iyong patnubay, ang iyong pag-iingat, ang iyong gabay, ang ipagkakaloob mo sa bawat isa. Ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang palagi na ay pumatnubay sa amin. Sa iyo ang lahat ng kapurihan, Ama, pasasalamat. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen.